Susulit Tech Reviews. So medyo iba ngayon yung gagawin nating review guys. Katulad na na-post ko last few days, tinanong ko kayo kung okay lang ba na mag-review ako ng application. So ito yung kauna-unahan nating application review dito sa channel na to. So yung una nating i-review guys ay itong Quickcast na pwede nating ma-download sa Play Store tsaka sa iOS. Okay, ano ba yung Quickcast? Yung Quickcast ay magbibigay sa atin ng capability na mag-cast ng files, ng photos, ng videos, music, at ng mga video sa mga website katulad ng YouTube, Facebook, Vimeo, at marami pang iba. Pero baka itanong nyo guys, pwede naman talagang mag-cast, pwede naman talagang mag-mirror sa mga TV natin, lalo na kung Android dyan or Smart TV. Tama kayo guys, pwede naman yun. Kung tutusin, kahit wala to, pwede mong gawin yun. Pero, kung gagamitin mo yung application na to, mas magiging madali yung pag-cast mo. Mamaya papakita ko yan sa inyo. Pero pag-usapan muna natin guys, ano bang difference ng cast tsaka mirror? Kasi madalas nating nakikita yan, lalo na sa mga Android device. Ika-cast mo ba or imi-mirror mo? Anong difference? So by the word itself na mirror, pag sinabi mong mirror, imi-mirror mo yung device mo sa TV mo, yung buong display na makikita mo sa phone mo, makikita mo sa TV mo. Naka-mirror siya. Para siyang duplicate screen. While yung cast or casting, pipiliin mo lang yung ipapakita mo sa TV mo. Halimbawa, nanonood ka ng video sa YouTube. Yung pinapanood mo na yun na video sa YouTube, pwedeng yun lang ang ipakita mo sa screen. Ang tawag doon, casting. Para mas simple guys, ang pag-mirror ay pag-duplicate sa screen ng phone mo. At yung pag-cast or casting, ipapakita mo lang yung specific file sa phone mo katulad ng videos at pictures. So para saan tong Quickcast? So katulad ng sinabi ko kanina guys, mas madali yung buhay natin dito kasi halimbawa, ang gamit mo lang ay Smart TV. Hindi Android TV, magkaiba din yun, mamaya explain ko. So ang kailangan mong gawin, yung pictures tsaka videos dito sa phone mo, ita-transfer sa flash drive, tsaka may sasaksak na yun sa TV mo. So mas madaming process. Pero kung dito lang, pero kung Quickcast ang gagamitin mo, dito lang pwede mo nang gawin yun. Alam naman natin na masyadong limited ang mga Smart TV. Mamaya papakita ko yan sa inyo. So ngayon muna, gusto kong ituro sa inyo paano ba i-download si Quickcast. Okay, so madali lang guys i-download si Quickcast. Kailangan natin siya hanapin sa Play Store. Type lang natin Quickcast at lalabas to. Yan yung icon niya at yan yung buong pangalan niya sa Play Store. Cast to Chromecast, Fire TV, Android, Smart TV, QC. Okay, so tap lang natin install. Okay, pag na-install na natin yan guys, tap natin yung open. Tingnan natin kung ano itsura niya. So, ganun lang kasimple yung i-install, no? At wala na tayong ibang gagawing setup dito sa phone natin after natin ma-install. Except, dapat lang natin siyang bigyan ng permission or i-allow yung permission para ma-access niya yung photos at iba pang files natin. Mamaya, sasabihin ko sa inyo kung bakit kailangan yun. So, allow lang natin yan. Tapos makikita natin na meron siyang mini tutorial kung anong mga kailangan natin gawin para makapag-play tayo ng videos o makapag-cast sa TV natin ng videos at kung ano-ano pa. So, after nyan, click natin yung Get Started. At meron naka-highlight dun guys sa taas, yung Please connect device to enable the casting feature. So, tap natin yan. Okay, so meron tayo, dito, sa case ko, no, meron tayong makikitang tatlong device dito. Siyempre, yung Poco phone. Ito yung ginagamit ko ngayon guys. Hindi natin papansinin yan. Ang pag-uusapan natin ay yung DLNA tsaka yung Android TV. So kung mapapansin nyo guys, nasa iisang network sila. 107 si TV, 107 si Smart TV, at 108 naman si Android TV. Okay, so ano ba difference muna guys nung Smart tsaka ng Android TV? Yung Smart TV guys ay basically ito yung TV na binibili natin na merong internet capability. Yung TV na yun, may YouTube na, may Netflix app, at meron naka-install na maliliit na application. So yun lang. Pero hindi ka pwede mag-install ng iba, hindi ka pwedeng mag-delete ng application, at mahihirapan kang mag-cast kung gugustuhin mo. Okay, kasi piling-pili lang talaga yung application na pwede mong i-cast kapag Smart TV yung gamit mo. At yung Android TV naman guys, sa word pa lang na Android, alam na natin kung ano ibig sabihin yan. Malaya tayong mag-install at mag-uninstall ng apps sa Play Store. So pwede tayong mag-cast ng mga photos, videos, pictures, at marami pang iba. Ngayon,
pag-usapan natin kung bakit malaking tulong yung QuickCast sa atin. So, doon muna tayo sa Smart TV. So, halimbawa guys, so nandito ako ngayon sa photos or sa gallery ng phone ko. So, halimbawa, gusto kong i-cast sa Smart TV, hindi sa Android TV, sa Smart TV yung photos ko. So, ano gagawin natin? So, baka ganito yung i-try natin gawin. So, open natin yung picture, tapos may makikita tayong icon ng cast sa taas, pero tingnan nyo yung mangyayari. Pag tinap ko yan, ang pwede lang nating gamitin gadget para makast yung ating photo ay Android TV lang. So, kung Smart TV yung gamit natin, hindi tayo makakapag-cast ng ganong kadali ng mga photos. So, ano gagawin natin? Na-transfer natin yung photos sa USB, tsaka natin ipi-play sa Smart TV natin. So, not so smart kung tutuusin, ano? While kapag ikaw ay naka-Android TV, ganun lang kadali. Pupunta ka sa photos, or sa gallery mo, may makikita kang app na katulad nito, tapos i-cast mo na. Kung gusto mo namang mag-play ng mga videos sa YouTube, punta ka sa YouTube application, tapos i-cast mo. Mas madali pag sa Android TV. Pero kung gagamitin nyo yung QuickCast, so select muna natin tong Smart TV natin. And kapag na-connect siya, makikita nyo guys yung TV na magre-react. At lalabas ngayon yung banner ng QuickCast. Yan. Yan. So, yan ang makikita nyo guys. Pag connected na kayo kay QuickCast. Okay, so ngayon, pwede na tayo mag-cast dyan. Ano yung mga pwede natin i-cast? Hindi katulad nung ginawa natin kanina na pupunta ka pa sa gallery para i-cast isa-isa yung photos. Dito sa QuickCast, guys, andito na lahat ng ways para makapag-cast ka. So, dito na lang. Pagbukas mo ng application, pwede ka nang mag-cast ng videos mo sa phone. Pwede ka na rin mag-cast ng local pictures mo sa phone. Pwede ka na rin mag-play ng music na nandyan sa phone mo. So, hindi ka na pupunta or mag-install ng kung ano-ano pang application. So, halimbawa, sa local video, play natin tong isang video ko sa phone. Pagka-tap natin, mag-react agad yung TV. So, mapaplay agad. Ganun kabilis, no? So, halimbawa naman, stop lang natin. May makikita kayo umiikot na bilog. Tap nyo lang yan. Tapos, quit playback. Natiin to yung TV. Sa local pictures naman, ganun din. So, pili lang tayo ng picture na gusto nating iba to sa TV natin. Pag tap natin, lalabas agad sa TV natin. Kung gusto naman natin ng music or MP3 sa phone natin, ipe-play natin sa TV, pwede din. Tap lang natin yan. At magpe-play na yung MP3 natin sa TV. So, kung nakakonek yung TV natin sa mas malakas sa speaker, sobrang laking tulong na application na to guys. So, same thing din guys sa pag-play ng mga video sa YouTube tsaka Facebook. Anyway, kapag meron ka namang YouTube application, madali ka makapag-cast sa TV mo. Smart man yan or Android, basta merong application na YouTube na naka-install. Okay, so lilipat tayo ngayon dito sa ating Mi Box S, sa ating Android TV. So, select natin yung Android TV. Yan, connected na tayo. So, lalakihan ko lang guys yung screen. Yan, so same lang yung reaction sa Android TV sa Smart TV kapag connected na makikita natin yung banner ng QuickCast. So try natin ngayon. So kanina, wala tayong problema sa pagcast ng pictures natin, ng videos kapag sa Android TV tayo magkacast. So kagaya nung ginawa natin kanina, kapag gusto natin i-cast tong picture na to, itatap lang natin yung icon dito sa taas, tapos Android TV, select natin. So ganun kabilis. Tapos punta ka sa YouTube, mag-cast ka ulit ng video, etc. etc. Pero waste of time yun guys kasi switch ka na switch ng application. Pero sa QuickCast, hindi ka na mag-switch ng application. Andito na lahat guys. Pwede kang mag-cast din ng local files mo. So try natin yun. Andito na. Hindi ka na pupunta ng gallery. Andito na yun. So try natin tong isa. Yan. Ganun lang kadali. Swipe lang natin. Andun na agad. Swipe. Ando na. So, ganun kabilis. Hindi ka na mag-switch na application. Kung video, ganun din. So, tap lang natin yung play. Magpa-play na sa TV natin. Ganun din sa music. Tap natin yung music. At magpa-play na siya. So, ganun lang kasimple guys. Pagdating naman sa YouTube, try natin. So, bukod sa YouTube guys, meron tayong YouTube, Facebook, tapos merong Dailymotion, Vimeo, at marami pa dito. Kung gusto nyo manood ng anime, meron din dyan. So, dito muna tayo sa YouTube. So, tap natin. Nandito tayo mag-switch na application. Nasa loob na yan ng QuickCast. Ayan. So, tap natin yung isang video.
Okay, so itong video para makas natin, tatap lang natin yung icon dun sa pinakababa, yung kulay dilaw, nasa gitna. Yan. Tapos, ibabato nyo na yan sa TV. At doon na yan magpa-play. So, try pa natin isang video sa YouTube. Tap natin ulit. At yun, magpa-play na ulit siya. Okay, so ngayon naman, try natin yung Facebook na nandito sa loob ng Quickcast. So, tap natin yung Facebook. So, nandito ako ngayon sa page ng America's Funniest Home Videos. So, magta-try tayo mag-play. So, try natin to nasa banner nila. Yan. So, para makas natin yan guys, tap lang din natin yung icon sa baba. At yun, magpa-play na siya sa TV natin. So, ganun lang kabilis. Napaka-handy niya. Kasi nga, paulit-ulit mong sinasabi, makaka-save ka ng time kasi hindi ka na magsiswitch sa different applications para lang i-play yung isang specific na video or files. So, yun yung Quickcast, guys, no? Kung gusto nyo i-download to sa Play Store, nandiyan yung link sa description sa baba. Kung gusto nyo itong i-download sa inyong iPhone para sa inyong mga Apple TV, nandiyan din yung link sa description sa baba. Compatible siya sa Apple TV or sa iOS. At higit sa lahat guys, ang pinakamagandang feature nito, free lang siya sa Play Store. Wala kayong babayaran. So napakagandang application nito guys. Malaki may tutulong sa atin. Lalo na kung meron tayong ipapakita sa screen ng TV natin. Lalo na kung gagamitin natin to sa mga work natin para makapag-present ng pictures o ng videos. Hindi mo na kailangan ng flash drive. Okay, so sana nakatulong tong video na to guys. Maraming salamat ulit sa panonood. Meron pa tayong isang application na i-review this coming week. So abangan nyo yun. Subscribe lang kayo, tsaka click nyo yung notification bell dyan sa baba para mo-notify kayo kapag naka-up na yung review na yun. At syempre bukod sa application, maraming pa tayong paparating na gadget na re-reviewin sa channel na to. So yun lang guys. Maraming salamat ulit sa panonood. Andito yung shoutout sa gilid. Para sa samot-saring unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.